Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. At sa ating channel na ito, Kababalaghan Stories PH. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal naming kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang mutya ng aswang na ginamit sa sabong. Hindi lamang yon ang narinig ni Mang Rufino sa mga pag-uusap ng kanyang ama't mga tiyuhin, kundi ay meron pa siyang ibang narinig at nagwika ang kanyang tiyuhing si Mang Bartolo at sinabi nitong, "Kung magkaganoon ay sige mga utol. Bukas na bukas, pagsabog ng liwanag, aahon tayo sa bundok at muling sasadlok ng tubig sa mutyang ating pinagbabaran upang ipainom sa ating malaaswang na alimbuyogin mo, Kuya Sebastian." Pagsang-ayon ang nooy isinagot ng ama ni Mang Rufino at iba pa sa kanyang mga tiyuhin sa mga sinabing yun ni Mang Bartolo. "Isa lang ang nasisiguro ko ngayon mga utol," ang sabi pa ni Mang Sebastian sa kanyang mga kapatid. "Ano yan, Kuya Sebastian?" ang tanong ni Mang Islaw sa kanya. Napabuntong hininga muna itong si Mang Sebastian bago nagwikang, "Oo, alam kong hindi basta-basta ang panuksukang panabong ng tanyag at mayamang si Mang Agustin, lalo pat usap-usapang meron itong kargadang pampaswerte o mutya sa kanyang panabong. Pero alam kong katulad ng ibang mga nakakabangga ng ating mga panabong, ay magiging karumal-dumal din ang kasasapitan ng kanyang panabong." Ang may paniniguradong sambit ni Mang Sebastian sa kanilang tatlo na parabang nakikita na nga niya ang mangyayari sa salpukan. "Totoo yan, Kuya Sebastian, basta't hanggat nananatiling nasa atin ang mutyang yon. Ang pinakamabisang mutyang pinaghirapan nating makuha sa isang kakaibang, mabangis na nilalang." Ang dugsong namang sambit ng kanyang tiyuhing si Mang Islaw. "Nga pala mga utol, bakit pala kayo pumarito sa aming tahanan at nataon pang nandito kanina si Mang Agustin?" ang tanong ni Mang Sebastian sa kanyang mga kapatid. Kuwan Kuya, ang totoo niya ay nakita namin sa dalampasigan ng bangkang dimotor na sinakyan nila Mang Agustin at naglakad sila sa direksyon ng inyong bahay. Kaya't naisip kagad naming ikaw ang sadya ng mga ito, kaya kami nagpasyang pumarito na rin, ang sagot ni Mang Dionisio na siya namang pagsang-ayon ng kanyang dalawang mga kapatid. Sige, Kuya Sebastian. Uuwi na kami at babalik na lang bukas ng umaga dito sa inyong mismong tahanan upang maaga tayong makaahon ng bundok, ang sabi ni Mang Bartolo. At pagkatapos nooy nakita nitong si Mang Rufino magkakasabay-sabay nang papalabas ng kanilang bakod ang kanyang tatlong mga tiyuhin at naiwang mag-isa sa kanilang balkonahe ang kanyang ama. Nakita niya itong naglakad papalapit sa kanyang alagang nakataling panabong na kanyang tinawag na isang malaaswang na alimbuyuging panabong. Namuo sa isip ni Mang Rufino sundan sa bundok ang kanyang ama't mga tiyuhin upang siya mismo ang makatuklas kung ano nga ba ang lihim ng kanyang ama't mga tiyuhin patungkol sa larong sabong, kung ano ang kanilang sinasabing iniingatang mutya na siyang nagbibigay ng dobleng lakas, dobleng bilis at pagiging agresibo ng kanilang mga panabong sa loob ng sabungan at bakbakan, samantalang sa kabilang banday sa balwarte nila Mang Agustin. Alam mo Carlos, malakas talaga ang kutob kong, masyadong malakas, mabisa at higit sa lahat, delikado ang mutyang ginagamit na pampaswerte nila Sebastian para sa alinmang mga panabong na kanilang dinadala sa loob ng sabungan. Nasabi ko yun dahil halos lahat ng laban ng kanilang mga panabong sa loob ng sabungay, nagbabago ang kilos at mga paraan ng mga ito. Sa pagkikipagsalpukan, nagiging agresibo, masyadong mabilis at malakas. Higit sa lahat ay nagiging karumal-dumal ang nagiging kamatayan ng panabong na makakabangga ng kanilang mga panabong
Kung kaya't ay aminado ako sa aking sariling hindi ko maiiwasang kabahan para sa aking panuksukang panabong, para sa kanyang magiging laban bukas ng hapon. Ang mahabang pagkakasabi ni Mang Agustin sa kanyang kaharap sa inumang magtataring si Mang Carlos, sumagot naman ito at sinabi nitong, "Kung ganoon, boss, bakit naisipan niyong ibangga sa isa? Sa alinbang panabong nila ang iyong mandirigmang panuksukan? Ikayong ikaw pala'y nagdadalawang isip." "Magandang tanong yon, Carlos. Dahil nasa akin ka. Nasa akin ang isang kilabot na magtatari dito sa probinsyang ito. Kaya't malakas ang aking tiwalang hindi ako o ang aking panabong matatalo ng panabong nila Sebastian. Hindi ba tama ako, Carlos?" Ang sagot ni Mang Agustin sa kanyang magtatari, ngumisi naman si Carlos at nagwi ka sa kanyang, "Yan ang gusto kong marinig, boss. Alam mo bang sa bawat mga sabongerong pinagtatrabahuan ko ang kanilang tiwala sa aking kakayahan ay ang siyang nagiging dahilan upang mas lalo ko pang ginagalingang magkarga ng pulidong tari sa alinbang panabong, boss. Boss Agustin, huwag kang mag-alala dahil ngayon pa lamang ay sinisiguro ko na sa inyong magiging brutal ang magiging kamatayan ng kanilang panabong sa taring ikakarga ko sa iyong panuksukan." Ang nakangising sagot ng magtataring si Mang Carlos kay Mang Agustin, "Sana nga, Carlos. Sana nga ay magkatotoo yung sinasabi mo. Dahil maging ang aking mutyang kargada para sa aking panabong ay hindi ako sigurado kung ito ba'y magkakabisa sa aking panuksukan. Masyadong kampante sina Sebastian na parang sinasabi ng kanilang mga matang sisiw lang ang aking panuksukan." Ang sambit ni Mang Agustin sa kanya o sa kanyang inupahang magtataring, kilabot na si Mang Carlos. Kinaumagahan ng mga panahong yon, nakita na nga nitong si Mang Rupinong dumarating na sa kanilang tahanan. Ang mayroong mga sakbit na itak sa kanilang mga tagilirang mga tiyuhin niya at ganoon rin ang nakita niya sa kanyang ama. Mayroon itong sukbit na itak sa kanyang tagiliran. "Tayo na, kuya, sa bundok. Kinakailangan nating agahan," ang sabi kaagad ni Mang Bartolo. "Sige mga utol, tayo na," ang sagot ni Mang Sebastian. Ngunit wala silang kaalam-alam na sila pala'y pinagmamasdan lang noon ni Mang Rupino. Sinundan niya ang mga ito sa bundok na hindi nalalaman ng mga ito. "Teka lang, parang may sumusunod sa ating likuran," ang mahinang sabi ng kanyang tiyuhing si Mang Bartolo. Dahilan upang pansamantalang napahinto ang mga ito sa kanilang ginagawang paglalakad at mariin nilang pinagmasdan at pinakikiramdaman ang daang nasa kanilang likuran. "Hayaan mo na yun, utol. Baka naman ay kung anong hayop lang dito sa bundok ang narinig mong yon. Tayo na, magpatuloy na tayo," ang sabi ni Mang Sebastian sa kanyang kapatid. Nagpatuloy silang naglakad patungong bundok sa kanilang ginawang kubo-kubo roon upang magsilbi nilang pahingahan. Muli silang palihim na sinundan ng binatang si Mang Rupino. Ngunit nang akmang muli siyang magtatago sa likuran ng malaking punong nasa gilid ng dahi, ay nahuli siya ng tingin ng kanyang ama't mga tiyuhin. Teka lang, iyo, Rupino. Anong ginagawa mo rito?" Ang gulat na pagkakasabi ng kanyang tiyuhing si Mang Bartolo at isa-isa nilang nilapitan ang Noy. Hindi na alam pa kung ano ang gagawing si Mang Rupino. "Anak Rupino, hindi mo sana kami sinundan dito sa bundok. At saka, bakit mo ginawa ito?" ang tanong sa kanya ng kanyang ama. "Dahil daw patawad po sa inyo, itay. Narinig ko po kasi ang pag-uusap niyo kahapon. Yun pong tungkol sa inyo pong sinasabing lihim na mutyang pampaswerte sa inyo pong mga panabong. Itay, gusto ko pong malaman kung ano po ang bagay na yun." Napaisip at nagkatitigan ang ama't mga tiyuhin ni Mang Rupino nang marinig nila ang mga salitang yun sa kanya. "Anak Rupino, makinig ka. Hindi pa ito ang tamang panahon upang malaman mo yun. Anak, may tamang panahon para doon," ang sabi sa kanya ng kanyang ama. Ngunit, "Kuya Sebastian, ano kaya kung pabayaan na lang natin siya o si Rupino? Total narito na siya."
Tama ang sinabi ni Kuya Bartolo. Kuya Sebastian, Kuya, hindi naman natin siya iba, di ba? Pamangkin natin siya at anak mo siya. Kaya naman ay ayos lang na makita niya ang ating iniingatang mutya. Ang bugsong nasabi kaagad ng kanyang tiyuhing si Mang Islaw sa mga sinabi ni Mang Bartolo kay Mang Sebastian dahil doon napaisip muna itong si Mang Sebastian. Kasunod ay, sige anak Rufino, isasama ka namin sa ating bundok upang magkaroon ka ng mga kasagutan, ng mga tanong sa iyong isipan. Pero anak, mangako ka sa amin na anuman ang makita mo roon ay wag na wag mo itong ipagsasasabi sa mga kaibigan mo. Maliwanag ba anak? Masayang tumango-tango si Mang Rufino at pagkatapos nooy nagpatuloy na silang umakyat sa bundok kasama ang nooy binata pang si Mang Rufino. Pagkarating nila sa kubo-kubong nasa kanilang bundok ay pumasok kaagad sila sa loob noon. Sige na mga utol, Islaw, buksan nyo na ang panara ng ating ginawang underground at ikaw naman utol Dionisio, ihanda mo na yung garapong paglalagyan natin ng tubig. Parehong sinunod ng dalawang mga kapatid ni Mang Sebastian ang kanyang mga sinabing yon sa kanila. At masyadong namangat nagulat itong si Mang Rufino sa kanyang natuklasan ng mismong araw na yon. Dahil meron palang underground sa mismong loob ng kanilang kubo. At merong mga baitang nagsisilbing hagdan pa ibaba sa nasabing underground. Madilim sa loob o sa mismong underground nang silang lahat ay naroroon na, kung kaya't kinakailangan pa nilang gumamit ng isang sinaunang di bateryang flashlight na dala ng kanyang tiyuhing si Mang Bartolo. Itay, ano po yung nakapatong sa isang mesa at parang may kung anong bagay ang nariyan? Ang nagtatakang tanong ni Mang Rufino sa kanyang ama. Hindi naman siya nabigo sa kanyang tanong na yon dahil sa yon ay binigyan ng kasagutan ng kanyang ama. Anak, isa yung bangang merong kasagarang laki o isang sinaunang banga at naglalaman niya ng tubig. At sa tubig na yan ay nakababad ang mutya na aming sinasabi. Ang mutya ng aswang, ng isang mabangis at mapanganib na aswang at aming pinagtulungang magkakapatid na tugisin at patayin sa isang probinsyang kanyang ginambala at pinirwisyo. Nang unay hindi makapaniwala itong si Mang Rufino sa mga sinabi sa kanya ng kanyang ama. Ngunit nang makita niyang sumandok roon ng tubig sa banga ang kanyang isang tiyuhin at isinalin yun sa kanyang dalang isang maliit na garapon, ay dooy ipinasilip sa kanya ng kanyang ama ang loob ng banga. Hindi, isang bilog na kulay pula at parang nagbabaga at maihahalin tulad sa isang candy. Ang nakalutang sa tubig na nasa loob ng banga. Oo anak, iyan ang bagay na pinanggagalingan ng lakas at kapangyarihan ng isang mataas na uring aswang. Ang tubig na yan anak na nasa garapon at nanggagaling sa loob ng banga ay siyang ipinapainom namin sa bawat panabong na aming dadalhin sa anumang sabungan upang magkaroon ito ng kakaibang bagsik, bilis, tapang at estratehiya sa oras ng bakbakan. Dahil mabisa sa isang panabong ang tubig na pinagbabara ng mutya ng aswang. Ngunit anak, tandaan mo ito, delikado ito sa isang tao sa oras na ito'y kanyang malulon. At mawawalan ito ng bisa pagka ito'y nakita sa loob ng banga ng ibang tao, lalo na ng may-ari ng makakabanggang panabong ng kanyang panabong. Doon pa lamang nagkaroon ng mga kasagutan. Lahat ng mga katanungang gumugulo sa isip ni Mang Rufino. Kaya namin sinadlang gumawa ng isang lihim na underground dito sa loob ng ating kubo para walang sino mang ibang tao ang makapansin sa ating lihim na mutyang ito. Dagdag pang sabi sa kanya ng kanyang ama. Nangako naman ng paulit-ulit sa kanyang ama't mga tiyuhin itong si Mang Rufino na hinding-hindi niya sasabihin sa kanino man ang misteryong kanyang nalaman. Meron pa bang tanong na gumugulo sa isip mo anak? Sabihin mo't sasagutin ko. Ang tanong pa sa kanya ng kanyang ama. Itay, yun pong aswang na may-ari ng mutyang ito. Saan po ninyo siya napatay? Sa lugar ng iyong ina, sa kanyang probinsya iho. Ang iyong ina ay nagmula sa angka ng mga manggagamot. Mahusay siyang magpagaling lalo na
sa mga taong inaswang o pininsala ng mga ito. Ngunit isang mataas na uring aswang ang gumambala sa kanilang baryo noon. Lahat ng mga residente sa baryong yun ay nahihirapang tugisin ito. Kung kaya't nagpasya na kaming magkakapatid na galugarin ang pinakang sulok ng gubat kung saan ito nagtatago at nagpapahinga, at dooy matagumpay naming nakorner at napatay ang nilalang na yon hanggang sa kusang iniluwa ng kanyang mabaho at naglalaway na bunganga ang pulang bagay na yan na siyang kanyang mutya, ang mutya ng aswang. Matagal ng panahon namin itong itinago at nito lang ito nagkaroon ng bisa sa anumang dalhin naming mga panabong saan mang sabungan. Pagkatapos na sabihin yan kay Mang Rupino ng kanyang ama o ang mahabang kwentong yon, ay magkakasama na nga silang lahat na umakyat pa itaas sa nasabing kubo at naglakad pabalik sa kanilang baryo. Nasaksihan ni Mang Rupino kung papaanong nagbago ang tindig at tikas ng pinainom ng kanyang ama ng tubig na pinagbabara ng mutya ng aswang, ang pag-aaring panabong ng kanyang amang, isang malaaswang na alimbuyuging panabong. At pagkatapos noon, anak Rupino, maiwan ka rito sa ating bahay. Samahan mo ang iyong ina. Tayo na mga kapatid. Kinakailangan na nga nating pumunta sa baryo nila Mang Agustin. Ang sabi ni Mang Sebastian, sumakay sila ng bangkang dimotor na pag-aari ng isang magtataring kababaryo nila Mang Sebastian, at nagngangalang si Mang Pilisardo, at siya ring kinuha nilang siyang magkakarga ng tari sa paanan nang nooy alimbuyuging nasa loob na ng bayong at dala ni Mang Sebastian. Pagkarating nila sa baryo at mismong lugar ng salpukan sa baryo nila Mang Agustin, ay bumungad na kaagad sa kanilang paningin ang maraming bilang ng mga mamumusta't mga sabongero, at para bang sila ang kanina pang hinihintay ng mga ito. Hindi pa man sila nakakalapit sa nasabing sabungay, bumungad na kaagad sa kanilang paningin ang magtatari ni Mang Agustin. Nagngangalang si Mang Carlos at ang kanyang among may hawak na isang mataas na uring panuksukang panabong na si Mang Agustin. Una sa lahat, ay nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa ginawa niyong pagpapaunlak sa aking kagustuhang pagharapin natin ang ating mga panabong. Nga pala, Sebastian, maaari ko bang makita kung anong klaseng panabong ba ang naisip mong ibangga sa aking panuksukang ito? Ang pambungad na pagkakasabi ni Mang Agustin sa kanilang lima, mabilis namang sinunod yun nila Mang Sebastian. Marahang inilalabas na nga ni Mang Sebastian sa loob ng kanyang dalang bayong ang kanyang panabong, at doy nagwawala kaagad sa kamay ni Mang Agustin ang kanyang panuksukang panabong. Nang makita nito ang nooy malaaswang na alimbuyuging panabong excuse me po, na nakapagtatakay, parang bigla na lamang itong naging kalmado sa kamay ni Mang Sebastian. Isa palang alimbuyuging panabong yang dala nyo, Sebastian. At parang para bang gustong-gusto na yang birahin itong aking panuksukan. Paano, Sebastian? Tayo na, sa loob ng aming sabungan. Ang hamon ni Mang Agustin kay Mang Sebastian. Sige po, Mang Agustin. Kaibigang Pilisardo, tayo na sa loob ng maingay at magulong sabungang ito. Ang sabi ni Mang Sebastian sa kanyang kinuhang magtataring kababaryo na siyang magkakarga ng tari sa paanan ng kanyang panabong. Ano kayang meron, Carlos, sa kanilang alimbuyuging panabong? Ang tanong ni Mang Agustin sa kanyang kinuhang magtatari. Sumagot naman ito at sinabing, Boss Agustin, bakit nyo nasabi at naitanong yan? Dahil kalmado pa rin sila at ni hindi man lang sila kakikitaan ng pagkasindak para sa kanilang dalang alimbuyugin. Hindi ko sila nakitang nag-alala o natakot sa aking panuksukan, sa halip ay para bang sinasabi ng kanilang mga matang sisiw lang ang aking panuksukang ito. Huwag ka munang mag-isip ng ganyan, boss. Wala ka bang tiwala sa iyong panabong at sa akin ay isang kilabot na magtatari ngayon? Ngayon pa lang, boss, ay sinisiguro ko sa iyong biyag na ang kanilang mahina't lalamya-lamyang alimbuyuging panabong. At maghanda ka na kaagad, boss.
ng mamahaling alak. Dahil magiging pulutan natin mamaya ang alimbuyuging panabong ng sabongerong yan o ng mga sabongerong yan. Medyo naibsa naman ang pagkabahala ni Mang Agustin nang marinig niya ang pagkahambog. Nang marinig niya ang may pagkahambog na pagkakasabing yun ng kanyang kinuhang kilabot na magtataring si Mang Carlos. Hanggang sa sila'y makapasok na nga sa may maingay na bulong-bulungang loob at labas ng sabungan. Wala nang sinayang pang mga oras at pagkakataon. Ang mga namamahala ng sabungan ng baryo at Kristo at sentensyador ng sabungan dahil pinakargahan kaagad ng mga ito ng tari ang paanan ng dalawang mga panabong. Pulido't maayos na kinargahan ng kilabot na magtataring si Mang Carlos ang kaliwang paanan ng nasabing panuksukang panabong at ganoon din ang makikitang ginagawa ng magtataring si Mang Pilisardo. Maayos nito't matagumpay na naikarga ang matalas at kumikintab sa talim na tari sa kaliwang paanan ng malaswang na alimbuyuging panabong habang abala ang Kristo't mga namamahala ng sabungan ng nasabing baryong yon para sa mga perang pusta. At nang makumpleto na nga ang mga perang pustay, pinagharap na nga sina Mang Sebastian at Mang Agustin sa gitnang bahagi ng sabungan ng sentensyador ng sabungan. Nagsigawan ang mga mamamustat, mga sabongero, nang makita nilang nagwawala na sa kamay ni Mang Agustin ang kanyang brusko at agresibong panuksukan na parabang apurado na itong tudasin kaagad ang alimbuyuging panabong na hawak ng buong ingat ni Mang Sebastian. Naway pamalo sa akin, Sebastian, ang inyong alimbuyuging panabong na yan. Ang magandang laban ngayong araw na ito, ang sabi ni Mang Agustin sa kanyang kaharap na si Mang Sebastian. Sumagot naman ito sa kanya at sinabi nitong, "Hindi ko po may papangako sa iyo yan, Mang Agustin. Pero sa tingin ko po, yun po ang mangyayari at masasaksihan nating lahat." Medyo kumulubot ang balat sa noo itong si Mang Agustin nang marinig niya ang mga isinagot sa kanyang yon. Nang nooy makikitang nakatayong may hawak na alimbuyugin at kalmadong si Mang Sebastian at parang nahahambugan itong si Mang Agustin sa kanya. Ilang sandali pa'y nagsigawan ng mga mamamusta't mga sabongero at paulit-ulit ng mga itong sinasabing tanggalin na kaagad ang mga kaluban ng mga tari at bitawan na ang dalawang mga panabong. At pagkatapos na maalisan ng mga kaluban ng mga tari ang mga ito, pinagharap nila ang mga ito o kinareho sunod-sunod na mga malalakas na mga pagtuka galing sa panuksukang panabong ni Mang Agustin. Ang ginawa nito sa ulo ng mahinang alimbuyugin at nang ang alimbuyuging panabong na ni Mang Sebastian ang binigyan ng sentensyador ng pagkakataon na gumanti ng pagtuka sa kanyang makakatunggaling panuksukang panabong, ay halos mapunit ang balat sa ulo at pisngi ng panuksukang panabong. Dahil sa ayaw itong bitawan ng pagkakakapit ng tuka ng alimbuyugin, dahilan upang marahan na nga nilang pagkasabay na ibinaba at binitawan sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. Pagpagsak ng mga paa ng alimbuyuging panabong sa lupay, dinaluhong kaagad ito at pinalo sa kanyang katawan ng panuksukang panabong. Naglikha ng nakabibinging ingay ang mga taong nasa paligid ng sabungan. Nagsigawan ang mga ito, talsik kaagad at lumagapak pa bago bumagsak sa lupang nasa gilid o harang ng sabungan ang alimbuyuging panabong. At inisip kaagad ng lahat ng mga taong matatalo na ito o di kaya ito'y tatakbo na sa laban dahil sa ito'y makikitang hirap ng tumayo na parabang ito'y napuruhan ng kargadang tari galing sa panuksukang panabong. Muling pamusturat, bumuelo at lumipad papalapit sa nanghihinang alimbuyugin ang napaka-agresibong panuksukan. Ngunit lahat ng mga pagpalo nito sa alimbuyugin ay sumablay o tumama lang sa hangin, sapagkat nakapagtatakang bigla na lamang na naging mabalasik at bumilis ang mga kilos at mga pag-iwas ng alimbuyuging panabong. At nang magkaroon ito ng pagkakataong gumanti ng mga pagpalo sa nasabing nooy nakatalikod sa kanyang panuksukang panabong, ay isang brutal, kalunos-lunos at nakakatakot na kamatayan sa taring nakakarga sa alimbuyugin ang nasaksihan ng lahat ng mga tao o sa nasabing baryo. Ang naging kalunos-lunos
na sinapit na kamatayan ng panuksukang panabong dahil nagkaroong bigla ng hindi inaasahang bilis, lakas at kakaibang tapang at mga estratehiya sa bakbakan ng malaaswang na alimbuyuging panabong. Walang kahirap-hirap nitong winakwak matapos na butasin ng kanyang kargadang tari ang katawan ng panuksukan, dahilan upang mangalat na sa sahig ng sabungan at sumampulat ang kanyang mga putol-putol na mga bituka. Binasag pa ng alimbuyugin ang kanyang ulo. Pinutol-putol ng kanyang kargadang tari ang mga daliri ng panuksukan at ang kanyang leeg ay halos humiwalay na sa kanyang ulo, dahilan ng kanyang naging karumal-dumal na kamatayan. Hindi. Anong klaseng panabong yan? Napaka-agresibo at parang hindi man lang napapagod. Ayaw niya pang tantanan ng panuksukan na kahit ay patay na ito ay pinapalo-palo pa rin niya ito. Ang sabi ng mga mamumustang nasa paligid ng sabungan, maging ang sentensyador ay nahihirapang pigilan at ilayo ang alimbuyugin sa panuksukan. Wala nang hininga ang panuksukang panabong, ngunit kumalma lamang ito o ang nasabing alimbuyuging panabong at kanyang nilubayan ang panuksukan nang lumapit sa alimbuyugin si Mang Sebastian at marahan niyang kinuha ang kanyang alimbuyuging panabong at nang nasa kanyang kamay na ang nasabing alimbuyuging panabong ay doon pa lamang ito muling naging kalmado. Anong ibig sabihin nito, Carlos? Hindi mo bro sa kanilang alimbuyugin ang aking matagal nang mutyang inilagay sa aking panuksukan. Nabaliwala rin ang iyong pagiging kilabot na magtatari. Higit sa lahat, ay masyado pa akong napahiya dito mismo sa aming sariling sabungan. Ang nooy pigil ang galit na nararamdamang pagkakasabi ni Mang Agustin sa kanyang kaharap na magtataring, si Mang Carlos, habang hawak niya ang kanyang kaawa-awang patay ng panuksukan. Boss, pasensya ka na. Ang totoo ay maging ako rin ay hindi ay katulad mo ang nararamdaman. Ngayon lamang ito nangyari sa lahat ng aking mga kinakabitan ng taring, mga panabong. Pasensya ka na, boss. Ang nauutal naman at nahihiyang sagot sa kanya ng kanyang magtataring si Mang Carlos. At dahil sa panalo ang ni isang tusok ng tari ay walang makita ang sentensyador sa katawan ng alimbuyugin, kung kaya't pasigaw nitong idiniklarang panalo ang malaaswang na alimbuyuging panabong ni Mang Sebastian. Banaag ng matinding saya si Mang Sebastian, maging ang mga sabongero at mga mamamustang pumusta at nagtiwala sa kanilang alimbuyuging panabong. Hiyang-hiya namang humarap kina Mang Sebastian ang dalawang mag-aamong sina Mang Agustin upang ibigay kina Mang Sebastian ang kanilang natalong panuksukang panabong. At pagkatapos ng labang yon at makuha nila ang kanilang mga perang ipinusta at naipanalo, ay nagpasya na nga silang bumalik sa kanilang mismong baryo, sakay ng bangkang dimotor na pag-aari ng kanilang kinuhang magtatari at kabaryong si Mang Pilisardo. Samantalang ang sabong sa nasabing baryong yon ay nagpatuloy at nang sila'y makarating sa mismong loob ng nasasakupang bakuran ng tahanan nila Mang Sebastian, ay nagplano kaagad silang 5 na ipagdiwang ang pagkapanalo ng kanilang alimbuyuging panabong. Masayang ibinalita nila Mang Sebastian sa kanyang asawa at anak na si Mang Rufino ang pagkapanalo ng kanilang panabong matapos na mailagay ni Mang Sebastian sa loob ng kanyang kulungan ang kanyang alimbuyugin. Ngunit may sinabi sa kanya ang kanyang minamahal na asawa na pagkaalis nila upang pamuntang sabungan sa baryo nila Mang Agustin ay may mga bisitang dumating sa kanilang tahanan at mga sabongero ang mga ito. Nasa 5 ang mga bilang ng mga mamang yon. At ayon sa kanyang asawa ay hinanap nila si Mang Sebastian upang sana'y sabihin sa kanyang ibabangga nila ang panabong na isang kasilihin at pag-aari ng isa pang kilalang sabongero noon at nagngangalang si Boss Remedyo. Mga boss, pansamantala ko pong pinuputol ang ating magandang kwentong ito upang bigyan ng daan ang iba pa nating mga nakahandang mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyo pong suporta sa ating channel na ito, sa Mundo ng Misteryo at sa channel na ito, Kababalaghan PH. Shoutout po sa inyong lahat at mag-iingat po tayong palagi.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kaibigan. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang mutya ng aswang na ginamit sa sabong. Kuya Sebastian, si Boss Remedyo baka mo, ang mga bisitang pumarito sa inyo kanina. Ang tanong ni Mang Bartolo kay Mang Sebastian. Oo, Tol. Sila nga ang tinutukoy ng aking asawang pumarito kanina. Kuya Sebastian, paniguradong ang dahilan kung bakit sila naparito dahil sa ating mga panabong. Maaaring gusto nilang itapat sa ating alinmang mga panabong ang kanilang ogis na yon, na ayon sa mga usap-usapan ng mga kakilala kong mga sabongero ay wala yung ipinagkaiba sa ogis ng matandang si Tatang Pedro. Ang medyo kinakabahang sabi ni Mang Bartolo sa kanyang nakakatandang kapatid na si Mang Sebastian, kung saan ay makikita silang lahat kasama ang magtataring kabaryong si Mang Pilisardo na magkakaharap-harap na sa misang nasa ilalim ng puno at sila'y mag-uumpisa ng mag-inuman. Totoo ang mga sinabi ni Kuya Bartolo, Kuya Sebastian. May alagang ugis na panabong si Boss Remedyo. At ang ugis na yan ay hindi basta-basta. At natitiyak kong mahihirapan ang alinman sa ating mga panabong. Naibangga sa kanyang ugis ang dugsong namang kaagad na pagkakasabi ng isa pang tiyuhin ni Mang Rupinong nagngangalang si Mang Islaw na parang katulad ni Mang Bartolo. Maging ito may nag-aalinlangang tanggapin ang hamon ng isang nooy tanyag pang sabongerong merong natatanging alagang panabong na si Boss Remedyo. Tinawag itong boss dahil sa ito'y kilalang may kaya at may malawak na impluwensya sa mga politikong nasa kanilang bayan at bihira itong bumisita sa isang katulad niyang sabongero kung hindi talaga masyadong importante ang pakay nito. Josh, ano ba kayo? Walang tanyag-tanyag na sabongero. Sa atin, pag ako ang nagkarga ng tari sa alinmang mga panabong nyo, ay panigurado na ang panalo. Basta't sa inyong mga panabong lang ako magtatari. Ang merong paniniyak na sabi ng kanilang kabaryong magtatari na si Mang Pilisardo. Maraming salamat sa iyong malaking tiwala sa aming mga panabong, kaibigang Pilisardo. At mga utol, Bartolo at Eslao, hindi ako tumututol sa mga sinasabi nyo patungkol sa ugis na panabong ni Boss Remedyo dahil katulad ngayon ng ugis ni Tatang Pedro. Pero ayon sa aking asawa, hindi ugis o ang kanyang ugis na yon ang gusto nilang ibangga sa alinman nating mga panabong ngayong darating na linggo. Ano, Kuya Sebastian, hindi ugis? Kung ganoon ay anong panabong ang gusto niyang ibangga sa alinman sa ating mga panabong? Ang kanyang kasilihing panabong, utol, Bartolo. Kasilihing panabong o isang itim na panabong? Pero bakit yun? Iyon ang ibabangga niya sa ating panabong at hindi ang kanyang ugis? Ang tanong naman ng kanilang bunsong kapatid na si Mang Dionisio. Hindi ko alam. Wala akong maisip na dahilan kung bakit yun ang gusto niyang itapat sa ating mga panabong. Pero isa lang ang kutob ko. At ano naman yon, kaibigang Sebastian? Ang mapang-usisang tanong kaagad nang nooy katatapos lang na tumagay ng tubang bahalenang si Mang Pilisardo, ang kanilang magtatari. Maaaring ang kasilihing panabong niya ang binusog niya ng kung ano-anong mamahaling mga gamot o mga uri ng mga panturok sa mga hayop. Ano? Tinuturok ni Boss Remedyo ang kanyang mga panabong ng mga mamahaling panturok? Ang gulat na pagkakasambit ni Mang Bartolo at ganoon din ang mababanaag sa itsura nila Mang Islaw at Mang Pilisardo. Kung kaya't, totoo ba yan, Kuya? Totoo ba ang mga sinasabi mong yan patungkol kay Boss Remedyo? Oo, Dionisio. Dahil nang minsan kong nakasalubong sa daan at nakausap si Bernard, ay yun ang kanyang sinabi sa akin. Ano si Bernard? Yung dating magtatari at alalay ni Boss Remedyo at nakatira ngayon sa ating kadikit baryo.
Oo, Bartolo. Siya nga. Siya ang dating tapat na alalay. At kasakasama ni Boss Remedyo sa anumang mga sabungan. At siya ang nooy palagi niyang pinagkakatiwalaan na magkarga ng tari sa alinmang mga panabong nito. Pero bakit siya umalis sa kanyang dating among si Boss Remedyo? Magandang tanong yan, kaibigang Pilisardo. Kilala nating mabuting tao itong si Bernard. Maayos itong magkarga ng tari at kumilatis ng isang manok panabong. Pero kung si Bernard ay isang maayos na sabongero o mabuting tao, taliwas naman yun sa kanyang among nooy pinaglilingkuran. Dahil ayon sa kanya, nang magkausap kami sa bundok, nabisto niyang tinuturukan ng mga pampalakas na likido. Gamit ang medyo may kahabaang heringgilya, ang bawat panabong ni Boss Remedyo. Ang mga likidong nagbibigay raw ng ibayong tapang liksi at lakas sa alinmang panabong niya na maturukan noon. At ayon pa sa kanyang natuklasan, ang mga likidong yon ay nagmula pa sa ibang bansa. Mga likidong galing sa iba't ibang pinaghalo-halong silula o mga cells ng mga mababangis na mga hayop. At makabandag. Ano, Kuya Sebastian? Ganoon ba kapraning o kadesperadong manalo sa sabong itong si Boss Remedyo? Kung kaya't ginawa niya ang lahat ng mga pandarayang yon? Oo, Bartolo. At tama ka. Matatawag ng pandaraya ang ganoong uri ng sabongero. Ang sagot ni Mang Sebastian sa kanya. Pero bakit kinakailangan niya pang gawin yun, Kuya Sebastian? Bakit kailangan niya pang gumastos ng malaki? Dahil hindi mahalaga sa kanya kung anong klase man itong panabong. Hindi niya binabasihan sa taas o postura ang kanyang mga panabong at ang kanyang pinaniniwalaan ay matatalo ng kanyang alinmang mga panabong ang bawat makakasalpukan nito kung merong turok ang mga ito. Yun, Dionisio, ang mga katotohanang sinabi sa akin ni Bernard at sinabi rin sa kanya ng kanyang dating pinaglilingkurang si Boss Remedyo. Pero kuya, bakit tumuturo doon Si Bernard, nang mabisto niya ang mga pandarayang yun ng kanyang amo, bakit hindi siya natuwa o nagpasalamat? Para nang sa ganoon ay malaki ang pag-aasa niyang magiging panalong lahat ng mga panabong ni Boss Remedyo na kanyang kinakargahan ng tari. Dahil katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit sino ang tanungin niyo na mas nakakakilala sa magtataring si Bernard, isa siyang taong may prinsipyo. Ayaw niya ng mandaraya. Ayaw niyang tawagin siyang kilabot o sikat na magtatari kung naipanalo man ng kanyang tinariang panabong ang laban nito gamit ang pandaraya. At sana'y ano, Kuya Sebastian? Ganoon ka rin sana, kaibigang Pilisardo. Ako ba ang tinutukoy mo, kaibigang Sebastian? Huwag kang mag-alala. Hindi lang ako katulad ng kapareho kong magtatari na si Bernard. Ng prinsipyo, maaasahan rin ako. Pangako ko yan sa inyo. Ang may paniniguradong sabi naman ni Mang Pilisardo kay Mang Sebastian at maging sa kanyang tatlong mga kapatid. Ngunit lingid sa kanilang mga kaalaman sa kaalaman nila Mang Sebastian habang kaharap nila sa inuman, itong si Mang Pilisardo ay meron itong maitim na binabalak sa kanila dahil makukuha ko rin ang loob niyong magkakapatid. Makukuha ko rin ang inyong tiwala. Alam kong hindi niyo pag-uusapan o ayaw niyong matuklasan ko ang inyong tinatago at iniingat ang lihim. Kung bakit laging nagpapanalo ang inyong mga panabong. Kaunting panahon na lang ay mabibisto ko rin at mapapasa akin rin ang inyong pampaswerte. Ang sabi ni Mang Pilisardo sa kanyang sarili. Ngunit, may sinasabi ka ba, kaibigang Pilisardo? Wala, kaibigang Sebastian. Para kasing meron kang binubulong-bulong. Yun ba, kaibigan, Hindi lang ako makapaniwalang ganoon nga pala kadesperado itong si Boss Remedyo. Isipin mo nagawa pa niyang mandaya para lang manalo ang kanyang mga panabong, di ba? Ang palusot na pagkakasabi
sa kanilang apat ni Mang Pilisardo. Ngunit hindi mawala-wala ang tingin sa kanya ni Mang Sebastian na parang kinukutuban siya sa kanilang kainumang kabaryong isang magtatari na si Mang Pilisardo. At nang matapos na ang kanilang inumay, naunang nagpaalam sa magkakapatid na uuwi na sa kanilang tahanan itong si Mang Pilisardo. At nang ito'y makalayo na sa kanila Kuya Sebastian, bakit ka nung unang mga tanong mo kanina kay Pilisardo na parang makahulugan? Naibaling kaagad kay Mang Sebastian ang mga paningin ng dalawa pang mga kapatid na sina Mang Eslao at Mang Dionisio. Dahil Bartolo, may hinala akong may gagawin siyang hindi maganda sa atin. May pinaplano siyang masama. Ganoon ba, kuya? Pero, ano ang masamang plano niya para sa atin? Hindi ko pa matiyak sa ngayon. Pero malakas ang kutob kong may kinalaman yun sa ating iniingatang mutya. Kung ganoon, kuya, kinakailangan nating mag-ingat sa ating mga pananalita sa oras na kasama natin si Pilisardo. Oo, tol, Dionisio. Yun ang mas mainam nating gawin. Huwag na huwag nating babanggitin ang tungkol sa ating iniingatang mutya, ang mutya ng saswang. Ang may diing sabi sa kanila ni Mang Sebastian, kuya, alin bang panabong mo ang ating paiinumin ng tubig ng ating pinagbabara ng mutya ng aswang na siyang ating dadalhin sa ating mismong sabungan ngayong linggong darating upang ibangga sa kasilihing panabong ni Boss Remedyo? Ang tanong ni Mang Dionisio. Sumagot kagad sa kanya itong si Mang Sebastian at sinabi nitong, ang iyong gold o malagintong panabong, Dionisio, yun ang ating ibabangga sa kasilihing panabong ni Boss Remedyo at ating paiinumin sa tubig na ating pinagbabara ng mutya ng mabangis na aswang. Tamang-tama, Kuya Sebastian. Yun din ang nasa isip ko kanina pa at gusto ko sanang irekomenda sa iyo. Dahil napapansin kong palagi nilang nagwawala yun sa kanyang pagkakatali. At parang gusto nang dalhin ko na siya sa sabungan at ihanap ng kanyang makakabangga. Pero kuya, ba't yung gold ko ang naisip mong dalhin sa ating sabungan? Dahil yung panabong mo, Dionisio Otol, ang unang pumasok sa isip ko. At saka yun din ang hindi ko alam kung bakit yun ang ibinubulong ng aking isip kanina pa. Ang sagot ni Mang Sebastian, basta't mga utol, pagkatandaan nyo ito. Huwag na huwag nating hahayaang may ibang tao ang makaalam o makadiscover ng ating lihim na mutya sa bundok. Dahil pag nangyari yun, ayun na ang magiging katapusan ng ating mga sunod-sunod na swerte sa ating mga panabong. At hindi lamang yun ang malagim na trahedyang dadanasin ng ating mga panabong sa oras na may ibang makaalam ng ating mutya, ay pipistihin at mamalasin na tayo sa larong sabong. Naiintindihan ka namin, kuya, at alam namin ang gusto mong iparating. Mga utol, ang tubig na ating pinuha sa ating mutya na nasa ating kubo, sa bundok, sa underground at nakalagay sa maliit na garapon ay naubos na. Dahil matapos uminom doon ng aking malaswang na limbuyogin, ay pinainom ko rin ang aking mga panabong na mayroong mga sakit. Kaya't kinakailangan nating muling bumalik sa bundok upang muling sumadlok ng tubig galing sa mutya ng aswang na siyang ating ipapainom sa iyong gold o malagintong panabong. Mabilis namang naunawaan yun ng kanyang mga kapatid at pagkatapos noon, nagpaalam na sa kanya ang kanyang tatlong mga kapatid at nagsabing babalik na lang sila sa araw ng Sabado upang magkakasamang muling aahon sa bundok. Kung ano man ang masamang binabalak mo sa aking mga magulang o sa aking itay at mga tiyuhin, Tatang Pilisardo, ay sisikapin kong mabibigo ka at ibibisto kita, Inaitay. Hinding-hindi ako papayag na malaman mo ang kanilang iniingatang mutya, ang mutya ng aswang na ginamit nila sa sabong. Ang sabi ni Mang Rufino, kung saan ay makikita siyang kanina pang pinakikinggan ang mga pag-uusap ng kanyang ama't mga tiyuhin. Mga mahal naming kaibigan, pasensya na po sa inyo kung medyo maiksi lamang ang karugtong ng ating kwentong ito. Meron kasi akong maraming inaasikaso sa araw-araw. Ang hanap buhay para sa aking pamilya.
Hayaan niyo po, idudugsong ko po kaagad ang karugtong ng kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Muli po, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal naming kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pamamagatang, ang mutya ng aswang na ginamit sa larong sabong. Samantalang sa kampo nila Boss Remedio'y, Torcolas! Boss, ano po yun, boss? Tawagin mo si Marcelo, ang aking inupang siyentipiko. Paparituhin mo siya at gusto ko siyang makausap na kung maaari na ba niyang iturok dito sa hawak kong kasilihing panabong ang kanyang inihandang mamahaling turok na galing sa mga selula ng mga makamandag at mapapangis na mga hayop sa gubat. Sige pa, boss. Ngayon, Sebastian, titiyakin ko sa inyong magkakapatid na ang kasilhing itim na ito o itim na panabong kong ito ay ito na ang magpapahinto sa inyong katanyagan, dahil wala pa kaming tinuturok ang panabong na hindi nagiging agresibo at malakas at pumapas lang ng karumal-dumal sa kanyang makakatunggaling panabong. Wala pa ni isa man. Ha. Boss, pinatatawag niyo raw po ako. Oo, Marcelo. Pinatatawag nga kita dahil gusto kong itanong sa'yo kung maaari na ba itong turukan ng mga selula ng mga hayop gubat. Itong aking kasilihing nasa aking kamay bago ko ito dalhin sa sabungan nila Sebastian. Ngayong darating na linggong may magaganap na sabong doon. Ganoon ba, boss? Teka lang, maaari ko bang mahawakan ang katawan niyang itim na panabong na yan? Sige, Marcelo, eto. Pwede na ito, boss. Basta't ingatan niyo lang po na hindi ito magkaroon ng sipon o sakit sa araw na yon bago natin ito tuturukan para walang magiging bulyaso. Sige, Marcelo. Susundin ko ang lahat ng mga sinasabi mo. Pero teka lamang, boss. Hindi yung ugis mong panabong na katulad ng maalamat na ugis ni Pedro ang ibabangga mo sa panabong nila Sebastian. Hindi ko pwedeng ibangga sa kanilang panabong ang aking ugis na yon dahil may laban siyang pinaghahandaan ko. Labang hindi siya dapat mabigo. Sa panabong na yon, naging palaisipan sa matandang siyentipiko ang mga sinabit isinagot na yun sa kanya ng kanyang amo. Kung kaya't Pinaghahanda ang laban pa kamo, Boss Remedio? Kanino? sa panabong ng isang tanyag na sabongero at walang kupas ang kanyang pangalan. Lalo na ang kanyang malagintong panabong, ang panabong ni Tercio de la Riva o mas kilala sa tawag na si Kano. Ibabangga niyo po ang ugis mo sa malagintong. Sa malagintong tunay at usap-usapang hari ng sabungan. Oo, Marcelo. Tatapusin ko muna ang kasikatan sa bayang ito ng magkakapatid na Sebastian. At pagkatapos na maipahiya ko sila, ang susunod kong ipapahiya ay si Kano, ang kanyang mga kaibigan at ang kanilang malagintong panabong. Kaya't ikaw, Marcelo, ihanda mo ang iyong sarili at mas pagtuunan mo pa ng atensyon ng mga silula ng mga hayop na ating tinuturukan, dahil gusto kong sa araw na makabangga na ng ugis ko ang malagintong yun ay matutudas kaagad ito. Ha. Ang merong paniniyak na pagkakasabi ni Don Remedio sa kanyang kaharap at kausap na isang siyentipikong doktor. At nang sumapit na nga ang araw ng Sabado at kinaumagahan na noon, ang mangyayaring bakbakan ng gold o malagintong panabong ng tiyuhin ni Mang Rupinong si Mang Dionisio, ay makikitang magkakasama na silang magkakapatid na umakyat sa kanilang pag-aaring lupain sa bundok. Sa pangunguna
ng ama ni Mang Rupinong si Mang Sebastian. Tiniyak nilang apat na magkakapatid na walang sino man sa kanilang kabaryong mga sabongero ang makaalam ng kanilang lihim na mutyang ginagamit sa alinman nilang mga panapong. Wala silang kaalam-alam na sila'y palihim na sinusundan nitong kanilang kabaryong kinuha nilang magtatari, ang magtataring si Mang Pilisardo. Makikita itong nasa kanilang hulihang nagmamatsyag at maingat silang sinusundan. Ang mga honghang, wala silang kamalay-malay na kanina ko pa silang sinusundan. Hindi nila ako napapansin dahil maingat ako sa aking mga pagkilos. Ngayong araw na ito ay mabibisto ko na ang lihim niyong magkakapatid. At sa oras na malaman ko yun, o ang pinagkukunan niyo ng pampaswerte o mutya sa inyong mga panapong, ay kukunin ko yun at tatalin sa aking tahanan. At ako na ang magmamayari ng inyong mutya. Ang sabi ni Mang Pilisardo sa kanyang sarili. Ngunit katulad ng apat na magkakapatid na sina Mang Sebastian, Mang Bartolo, Mang Islaw at Mang Dionisio, wala ring kamalay-malay itong si Mang Pilisardong magtatari na siya'y palihim ring binubuntutan o sinusundan nang nooy binata pang anak ni Mang Sebastian, ang binatang may-ari o nagpadala ng kwentong ito na si Mang Rupino. Titiyakin ko po sa inyo, Mang Pilisardo, na hindi kayo magtatagumpay sa masamang pinapalak mo. Kinakailangan kong mag-isip o gumawa ng paraan. Kinakailangan masabihan ko kaagad si Naitay na kanina pa silang sinusundan ni Mang Pilisardo. Tama, sa kabilang daang ito ang shortcut na daan para mabilis akong makarating sa aming kubo. Dito ako dadaan. Kinakailangan mauna akong makarating sa aming kubo. Ang sabi ni Mang Rupino sa kanyang sarili. Pinaypay niya ang isang daan sa bundok at nagtagumpay siyang naunang makarating sa kanilang kubo. Doon sa loob ng kubo'y ay doon niya hinintay ang kanyang ama't mga tiyuhin. At nang makarating na nga sila Mang Sebastian sa bungad ng kanilang kubo, ay doon. Naririto na tayo mga utol sa ating bundok, sa ating kubo. Kaya na nga Kuya Sebastian. Pero teka lang. Oh, bakit Kuya Bartolo? Ano pang problema ba't parang nagtataka kang nakatingin sa pintuan ng ating kubo? Ang tanong ni Mang Islaw. Mga utol, tingnan nyo. Nakabukas ang pintuan ng ating kubo at parang may tao sa loob. Oo nga, Bartolo. Hindi maaari ito. Halika kayo, dalian nating pumasok sa ating kubo. Pagkabukas nila ng pintuan ng kubo'y nakita kaagad nila doon si Mang Rupino. Anak, Rupino? Ikaw? Paanong naririto ka? Wala namang sinayang pang pagkakataon si Mang Rupino. Sinabi niya kaagad sa kanilang apat ang tungkol sa kanina pang palihim na sumusunod sa kanilang kabaryong si Mang Pilisardo. At yun ay masyadong ikinagulat nilang lahat. Ano? Totoo ba, anak? Totoo ba yung mga sinasabi mo? Sinasabi ko na nga ba? May masamang binabalak sa ating pag-aaring mutya. Si Pilisardo, ang ating kinuhang magtatari. Tama ka riyan, Kuya Sebastian. Ang sabi ni Mang Bartolo. Mga utol, lumabas muna kayong tatlo sa ating kubo. Magkunwari kayong may gagawin. Pagmasdan niyo ang paligid ng ating kubo. At sa oras na mahagip ng inyong paningin si Pilisardo, ay tapatin niyo siya kung bakit niya tayo sinusundan ng palihim. Sige po, Kuya Sebastian. Sandali lang. Utol, huwag kayong kikilos na magiging kahinahinala sa kanya. Huwag niyong ipapahalatang alam na nating naririto siya. Tumango-tango ang tatlo bilang pagsang-ayon kay Mang Sebastian. Nagkunwari ang mga itong nagtatabas ng mga damo, naggagamas, bumubungkal ng lupa, at pagkatapos ay nagtatanim ng mga gulay. Ngunit, tama ang mga sinabi sa amin ng aming pamangking si Rupino. Naririto nga si Pilisardo. Nahagip siya ng aking paningin na mabilis siyang nagkuble sa likuran ng katawan ng isang malaking punong santol. Hindi mo mabibisto ang aming lihim, Pilisardo. Hindi kailanman. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Bartolo sa kanyang sarili, ay biglang narinig niyang sumigaw at nagmamakaawa si Mang Pilisardo. Tulungan niyo ako. Kinagat ako ng isang itim na ahas sa aking kaliwang pinte. Tutulong!
Naalirto si Mang Bartolo. Kanoon rin ang magamang si Mang Rupino at Mang Sebastian na nasa loob ng kubo. Kung kaya't, Anak Rupino, hawakan mong maigi ang bag na ito. Nariyan na sa loob ng grapo ng aming kinuhang tubig. Galing sa pinagbabara ng ating mutyang nasa ilalim ng lupa ng kubong ito. Dumito ka muna at lalabas ako at aalamin ko kung anong masamang nangyari kay Pilisardo. Pagkalabas ni Mang Sebastian ng kuboy, nakita niya ang kanyang tatlong mga kapatid na inasikasong magamot ang tuklaw ng ahas sa kaliwang binti. Nang nooy nanginginig-nat, namumutlang si Mang Pilisardo. Pilisardo, ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit ka naririto? Ang pakunwaring sabi at tanong ni Mang Sebastian sa kanya. Sebastian, maghahanap sana ako ng langkang gugulayin ng aking asawa. Sa kakahanap ko, hindi ko na malayang narito na pala ako sa inyong lupaan. Tatawagin ko sana si Bartolo, pero may biglang tumuklaw sa aking kalawang binti at may nakita akong mabilis na gumagapang palayo sa aking isang itim na ahas. Oh, Diyos ko, baka mapapaano ako. Ang pagsisinungaling ni Mang Pilisardo. Kumusta na siya, Utol? Bartolo, Kinuskos ko na po yan ang inuya kong dahon ng katas ng halamang gamot. Ang bahagi ng kanyang pinting may tuplaw ng ahas. Ngunit yun ay ginawa ko upang kahit papaano'y maibsan ang sakit ng kanyang pinti. Kinakailangan pa rin siyang madalas sa ospital upang siya'y maturukan ng anti-venom ng isang doktor. kung ganoon, Pilisardo, gustuhin ka man sana naming ipasok muna sa loob ng aming kubo para ikaw ay makapagpahinga roon. Pero kinakailangan naming dalhin ka kaagad sa bayan sa ospital para maturukan ng mga doktor. At dahil sa matinding takot ni Mang Pilisardong kumalat pa ang laso ng kagat ng ahas sa kanyang buong katawan, kung kaya't mabilis itong pumayag sa gustong mangyaring yon ni Mang Sebastian. Pasensya na kayo, Sebastian. Dahil sa akin ay naabala ko pa kayo sa inyong mga gagawin dito sa bundok. Walang anuman yun, Pilisardo. Dahil sa susunod na lang namin ipagpatuloy ang pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng mga gulay. Dahil sa ngayon, ang importante ay madala ka namin sa bayan sa hospital. Ang sabi ni Mang Sebastian, hiyang-hiya sa kanyang sarili at kina Mang Sebastian, itong kanilang magtataring si Mang Pilisardo. Dahil ang mga taong tinangka niyang pagnakawan o agawan ng mutya ay sila pa ang nagmalasakit at tumulong sa kanya. Mamaya lang, kukunin ko lang ang aking pagnanasa loob ng kubo at pagkatapos ay babalik na agad tayo sa ating baryo. Ang sabi pang muli ni Mang Sebastian, at pagkarating niya sa loob ng kuboy, kinausap niya ang kanyang anak na si Mang Rupino at sinabi nitong, "Mamaya ka na anak umuwi. Palipasin mo muna ang mga ilang minuto bago mo kami sundan. Hindi ka maaaring makita ni Pilisardo dahil magtataka at magdududa sa iyo yon. Huwag mong kalilimutang magdala ng itak, anak." Sa ginawang pagtulong ni Mang Sebastian kay Mang Pilisardo ay naagapang nalunasan ng doktor sa isang pampublikong hospital ang kamandag ng ahas na tumuklaw kay Mang Pilisardo. At ang pangyayaring yon ang nagpabago kay Mang Pilisardo. Ipinagtapat niya sa magkakapatid ang masamang binabalak niya sa mga ito at nangakong hindi na siya makikialam pa sa kung anong merong sekreto ang ibang tao at nangako rin siya na ang kanilang magiging permanenteng magdadari sa bawat panabong na dadalhin nila sa anumang sabungan. At dahil sa likas na mabuting tao, itong magkakapatid na sila Mang Sebastian, kung kaya't inunawa't pinatawad nila ang kanilang magdadari hanggang sa sumapit na nga ang araw ng kinaumagahan. Ang nakatakdang araw ng pagkikita at paghaharap nila Mang Sebastian at Boss Remedyo sa aming mismong sabungan. Dala ni Mang Sebastian ang nooy malaginto o isang gold na panabong na kanilang pinainom ng tubig galing sa pinagbabara ng mutya ng aswang. At ang gold na yon ay ang panabong ni Mang Dionisio. Samantalang sa kabilang bahagi ng mga sabongero ay makikitang nakangising hawak na ni Boss Remedyo ang isang mataas at malaking kasilihing panabong. Malaaswang na panabong ito kung titingnan, at nang sila'y pinagharap na at pinapasok na sa loob ng sabungan ng sentensyador, ay ito'y isa palang siyentipikong doktor ang inyo pong magtatari, Boss Remedyo.
Oo, Sebastian. Isang siyentipiko itong si Marcelo. At isa namang pipitsuging magtatari ang kasama mo. Ano sa tingin mo, Sebastian? Magagawa kayang sugatan ng kanyang ikakargang tari sa gold na yan ang katawan nitong aming kasilihing panabong? Boss Remedyo, oo. Inaamin kong isa lamang akong pipitsuging magtatari sa inyong paningin. Pero sa magaganap na salpukang ito, ngayong araw na ito, ay sisiguraduhin kong ilulawang lahat ng inyong kasilihing yan. Ang kanyang mga lamang loob, ang sabi ni Mang Pilisardo kay Boss Remedyo. Well, kung sa bagay tama ka dyan, dahil sa yun nga ang palaging nangyayari sa mga nakakabanggang panabong ng inyong mga panabong, Sebastian. Brutal kong pamatay ang mga yan. Hindi humihinto sa mga pagpalo hanggat hindi nawawasak ang katawan ng kanyang katunggali. Pero sa tingin ko iba ang mangyayari ngayon. Dahil sinisiguro ko sa inyong iyang gold na yan na hawak mo, Sebastian, ay magiging bihag na Mga mahal naming kaibigan, pansamantala ko po munang pinuputol ang kwentong ito dahil sa iba pa nating mga kwentong naghihintay. Abangan niyo po ang karugtong ng kwentong ito, ang banggaan ng panabong ni Boss Remedyong busog na busog sa mga mamahaling mga turok na pampalakas at ang panabong nila Mang Sebastian na kanilang pinainom ng tubig na pinagpabara nila ng kanilang mutyang galing sa aswang. Nais ko lamang pong shoutout ang mga sumusunod. Shoutout po kay Boss Leonard Alpas, kay Boss Rodelio Ledesma, kay Boss Baldayot, kay Boss Bro Rex TV, kay Boss Mayok Dargantes at sa Dargantes family, kay Boss Alan Tampos ng Fairview, Quezon City, kay Boss Julie Robion Palian, kay Boss Nelson Enflayo, kay Boss Victor Tikala, at sa lahat ng makikinig pa lamang sa ating kwentong ito, ang mutya ng aswang na ginamit sa larong sabong. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw po o gabi sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Pakinggan po natin ngayon ang huling bahagi ng ating kwentong ating pinamagatang, ang mutya ng aswang na ginamit sa larong sabong. Kung sino o kaninong panabong pa talaga ang madidisgrasya ngayon, ito bang aming gold? Ito bang aming gold na ito? O yung iyong kasilihing itim na alam kong busog na busog sa mga mamahaling turok at mga selula galing sa iba't ibang mababangis na mga hayop. Nanlisik ang mga mata nitong si Boss Remedyo at nagtaka naman ang kanyang siyentipiko nang marinig nila yon sa bibig ni Mang Sebastian. Kung kaya't, hindi ko alam, Sebastian, na ikaw pala isang chismosong sabongero. Papaano at kanino mo nabalitaan yung mga walang katuturang mga binabanggit mo? Huwag kang sinungaling, Sebastian, dahil masama yun. Mas lalong masama sa isang tao, Boss Remedyo, ang hindi umamin sa katotohanan. Pero bakit pa natin pinag-uusapan yan? Tama ka, pakargahan na natin ng tari ang ating mga panabong. Dahil sayang ang oras, kumulubot ang balat sa noo nitong si Boss Remedyo dahil sa kanyang matinding inis kay Mang Sebastian. Naglikha ng ingay ang mga mamumusta sa labas o paligid ng sabungan nang makita nilang lahat na pareho ng kinakargahan sa loob ng sabungan ang dalawang mga panabong. Ngunit lingid kina Mang Sebastian, wala silang kaalam-alam na sa paligid ng sabungan, sa mga nagsisiksikang mga tao, ay may isang mamang sabungero ang kanina pang mariing pinagmamasdan si Mang Sebastian at ang kanyang tatlong kapatid. Makahulugan ang tinging ipinupuko sa kanilang magkakapatid, isang mamang nakasuot ng salakot, may hawak na pulang panabong, may nakaipit sa kanyang bibig na tabako. Totoo nga pala ang mga usap-usapan ng aking mga tiyuhin na dito ko pala kayo
makikita sa baryo ng probinsyang ito. Sebastian, Sebastian pala ang pangalan mo. At isa ka sa mga sabungerong kilala sa probinsyang ito. Wes, lubos-lubusin nyo na ang pagiging tanyag ninyong tatlong magkakapatid. Dahil nalalapit ng matapos ang pagiging sabungero nyo. Ang sabi ng mamang iyon sa kanyang sarili. At pagkatapos na makompleto ang mga perang pusta at maikarga ang pulido at maikarga ng pulido ang mga tari sa dalawang mga panapong, ay do'y pinagharap na nga si Mang Sebastian at si Boss Remedyo sa gitnang bahagi ng sabungan. Kondisyon na kondisyon at mabalasik kong titingnan ang agresibong kasilihing panapong na nasa kamay ni Boss Remedyo, samantalang nagmistulang lantang gulay kung ilalarawan ang gold na hawak ni Mang Sebastian. Dahil sa parang wala itong ganang makipagbakbakan, kinareho kanilang pinagharap ang mga ito. Naunang tumuka at halos ayaw ng bitawan pa ng tuka galing sa kasilihin ang pisngi ng gold, samantalang ang gold ay parang ayaw pa nitong gumanti ng pagtuka sa kasilihing panabong. Delikado ito, parang mananalo yata yung gold. Yung gold na yan nila Sebastian. Bakit mo naman parang nasabi yan? Dahil lipat kanya ng ganyan ang inaasan ng lahat ng mga panabong nila Sebastian bago bitawan sa loob ng sabungan. Matamlay lulugo-lugo sa umpisa, pero sa oras na pinalo na ng kanyang katunggali ay bumibilis na ito at nagiging agresibo pa. Bakit mo naman nasabi ang delikado, pre? Kuwan kasi, pre, ang totoo sa kasilihing panabong nila Boss Remedyo ay doon ko'y pinusta ang aking itinabing pera. Yun lang, pre, talagang delikado ka at masasayang lang ang pera mo. Ang pag-uusap ng dalawang magkumparing mga sabungero at nang magkasabay na ngang binitawan nila Mang Sebastian ang kanilang mga panabong ay pumaibabaw kaagad sa gold ang agresibong kasilihing panabong. Nagtilaukan at naging alerto ang hawak ng mga panabong ng mga sabungero. Nang pinalo nang walang kapaguran ang gold ng kasilihing panabong, kumalat na sa loob ng sabungan ang mga balahibo ng gold at hirap na itong iwasan o ilagan ang mga pag-atake ng kasilihin. Ganyan nga. Tudasin mo na kalagad yung gold na yan. Tika lang, bakit parang kampante lang itong sina Sebastian at ang kanyang magtatari at parang hindi sila kinakabahan sa kanilang panabong. Ang wika ni Boss Remedyo sa kanyang sarili, tumalon pa itaas at lumipad sa eret nagmistulang agila kung ihahalin tulad ang nooy kasilihing itim na panabong at bumulusok itong bigla sa nooy duguan at nang hihinang gold na panabong na nasa sulok na ng sabungan. Ngunit nangakmang ipapalop na nito ang kanyang paang may kargatang tari sa katawan ng gold, ay nakaiwas palayo sa kanya ang gold na panabong. Pumustura itong parang aatake sa kasilihin habang kanyang hinihintay na bumanat muli ng pagpalo sa kanyang kasilihin at nang muling umarangkada ng pag-atake sa kanya sa ikatlong pagkakataon, ang nasabing kasilihin ay ito'y sinundan na ng paglipad ng gold na panabong. Nagpang-abot silang dalawa sa ere at otomatikong nagpalitan ng mga pagpalo ng kani-kanyang mga kargadang mga tari na kapagtatakang ang kanina'y lulugo-lugo at para pang lantang gulay na gold ni Mang Sebastian ay naging isa ng agresibo at nakakatakot na panabong. Dahil makailang beses niyang pinatalsik sa gilid ng sabungan at nilaglag sa sahig ang kasilihing itim, bagay na labis-labis na ikinadismaya nila Boss Remedyo. Dahil makikita ng paika-ika na hirap nang maglakad, hinihingal at tuguan na ang mga balahibo ng kanyang itim na panabong o kasilihing panabong. Samantalang ang gold ni Mang Sebastian ay hindi mapakali. Sa isang tabi, nagmistula na itong aswang na panabong dahil mayat maya nitong ibinabao ng kanyang kargadang tari sa angmang parte ng katawan nang hindi naggumagalaw pang kasilihing panabong. Kagaya ng inaasahay, kumalat at sumambulat ang mga balahibo, mga bituka, mga dugo galing sa kasilihin sa loob ng sabungan bago tumigil sa pagpalo sa kanyang gold, kung saan ay nang sinuri ito ng sintensyator ng sabungan ay nakapagtatakang puro daplis lang o kudlit ng tari galing sa kasilihin ang kanyang tinamong pinsala.
At nang iniangat ng sentensyador ang patay ng kasilhin, ay mayroong itong inililikhang mabahong amoy. Sa kanyang mga dugong mayroong nakahalong mga bumubulang puting dugo. Maitim na rin ang dugo na inilalabas sa mga tusok ng tari sa kanyang katawan. Panalo ang gold ni Mang Sebastian at ito'y kumalma lamang nang ito'y nasa kamay na ni Mang Sebastian. Paano at bakit natalo ang aking kasilihin, Marcelo? Ipaliwanag mo ito. Ang tanong ng nooy nakayukot gigil na si Boss Remedyo sa kanyang siyentipiko. Boss, ang totoo ay hindi ko rin alam, boss. Alam mo pang hiyang-hiya ako sa kapalpakang ginawa mo, Marcelo. Nagtiwala ako sa iyo pero bakit? Isa lang, boss, ang nasa isip kong dahilan ngayon. At ano yun, Marcelo? Ano yun? Maaaring totoo ngang malakas ang mutya sa sapong ng Sebastian na yan. Ngunit sinagot si Mang Marcelo ng Mang Sebastian dahil wala silang kamalay-malay na nasa kanilang likuran sila Mang Sebastian. Hindi po totoo yung mga hinala niyo, Ginoong Marcelo. Dahil sa tingin ko'y hindi kinaya ng resistensya ng inyong kasilhin. Ang mga selo lang inyong ibinaon sa kanyang sariwang katawan. Hindi ako sigurado sa aking isinagot dahil hindi naman ako siyentipiko. Pero sa tingin ko po'y bata pa ang kasilhing ito at maaaring ito pa lamang ang kanyang unang naging laban. Napawang ang bibig ni Boss Remedyo, lalong-lalo na nga itong kanyang siyentipikong si Marcelo nang marinig nila ang mga sinabing yon ni Mang Sebastian. Dahil sa yun ang totoo. Dahil ayon kay Boss Remedyo, sa kagustuhan kong ibangga ang aking ugis na katulad ng ugis ni Pedro sa malagintong panabong ni Cano, ay pinananatili ko itong malasog at kondisyon na kondisyon. Kaya naisip kong itong aking kasilhing panabong na ito ang tuturukan ko ng mga silula galing sa mga hayop para papagsakin ang inyong panabong, Sebastian. Kasalanan ko ito, napahiyaman ako ngayon. Yun ay dahil rin sa aking kagagawan. At walang ibang dapat nasisihin kundi ang aking sarili. Hindi pa sapat ang lakas ng kasilhin. Wala pa itong karanasan, ngunit pinilit itong isabak sa bakbakan ni Boss Remedyo. May sakatuparan lang ang kanyang masamang binabalak na ipahiya at tanggalan ng katanyagan ang magkakapatid na sila Mang Sebastian. Tatalikod na sana't aalis na ng sabungan sila Mang Sebastian, ngunit hinarang sila ng mamang kanina pang nag-aabang sa kanila sa labas ng sabungan. Sino ka? Ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Sebastian. Ako si Dolpo, isa kong sabongerong katulad nyo na may isang pulang panabong. Dolpo, hindi ka namin kilala. At bakit ka humarang sa aming daraanan? Kaya nga ako nagpapakilala sa inyo. Dahil alam kong hindi niyo ako kilala at kaya ko kayo hinarang ay dahil sa napaka-importanteng hihilingin ko sa inyo. Importanteng hihilingin? Baka mo? Ano yun? Sabihin mo. Mang Sebastian, hindi po ba't yun ang pangalan mo? Malayo pa po ang aking pinanggalingan. At ayokong bumalik doon na hindi mo ako pinagbibigyan sa gusto kong mangyari. Mang Sebastian, kausapin mo ang isa sa iyong mga kapatid. Sabihin mo sa kanilang kumuha ng isa sa alinmang panabong mo sa inyo o isa man sa kanilang mga panabong. Dahil gusto kong ibangga sa aking pulang panabong na ito ang inyong mapipiling panabong. Maaari po ba, Mang Sebastian? Matagal bago nakasagot si Mang Sebastian. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot sa misteryosong magsasabong at nagpakilalang si Mang Dolpo. Sige, dahil ayon sa'yo'y malayong probensya pa ang iyong pinagmulan. Kung kaya't sige, pumapayag na ako sa nais mong mangyari. At nang makalapit na sila Mang Sebastian at Mang Pilisardo sa kinaroroonan ng kanyang tatlong mga kapatid na sila Mang Bartolo, ay do'y pinag-utos ni Mang Sebastian sa kanilang tatlo na kunin sa kanyang kulungan ang isa sa kanyang mga panabong na kung tawagin ay bangkas. Isang panabong na mayroong pinaghalong kulay puti at tsokolating mga balahibo. Mabilis namang tumugon doon sina Mang Bartolo, pansamantala nilang iniwang tatlo ang sabungan at kanilang inilabas sa loob ng kulungan ang nasabing bangkas na panabong. Kasunod noy
pinainom ni Mang Bartolo ng tubig na kanilang kinuha galing sa pinagbabaran ng kanilang mutya na galing sa isang mabangis na aswang at kanilang dinala sa aming sabungan kung saan ay do'y naghihintay na sila Mang Sebastian. Ang totoo, Mang Sebastian, ito pa lang ang magiging unang laban ng aking panabong na ito. Aminado ako sa aking sariling walang katiyakan kung ito ba'y magwawagi o mayroong ibubuga sa inyong panabong, sa panabong ng isang kilala o bantog na sabungero. Kung totoo yan, Dolpo, bakit mo naisip na ibanggayan sa aming panabong? Ano pang malalim na dahilan? Ba't kinakailangan mo pang dumayo rito? Ang mapang-usisang tanong ni Mang Pilisardo sa kanya dahil sa ako'y mayroong mahalagang pakay sa baryong ito. Mahalagang bagay na dapat sana'y noon ko pa ginawa. Ang bagay na kinakailangang mapa sa akin. Naguguluhan sila Mang Sebastian at Mang Pilisardo. Sa mga sinagot na yon ni Mang Dolpo, inusisa nila ito kung ano ang importanteng bagay na kanyang sinasabi na gusto niyang mapa sa kanya. Ngunit mamaya po, Mang Sebastian, pagkatapos ng magiging bakbakan ng ating mga panabong, ay kayo mismo ang unang makakaalam. Lalo ka na po, Mang Sebastian. Mas lalo pang napuno ng mga katanungan ang isip nila. Ang isip nila, Mang Sebastian, sa mga sinabing yon ni Mang Dulpo. Ilang sandali pa'y dumating na nga ang tatlong magkakapatid na sila Mang Bartolo at dala ng mga ito ang sinabi ni Mang Sebastian na bangkas na panabong. Sandali lamang po, Mang Sebastian. Maaari bang makahingi ng isang pabor? Ano yun, Dolpo? Sabihin mo, kailangan ko ang isa sa inyong magkakapatid na siyang makakasama ko sa loob ng sabungan dahil sa ako mismo ang magkakarga ng tari sa aking pulang panabong. Pumayag naman doon si Mang Sebastian at itong kanyang sumunod na kapatid na si Mang Bartolo ang naisip niyang siyang magiging kasama ni Mang Dulpo sa loob ng sabungan. Ngunit sa loob-loob ni Mang Sebastian, hindi ko alam sa aking sarili kung bakit nakakadama ako ngayon ng takot o pangamba sa aming panabong. Dahil talagang masyado akong nahihiwagaan sa taong ito. At ngayon lang ako nagkaroon ng pag-aalinlangan sa aming panabong. Ngayon lang ito nangyari sa akin. Oo, sino nga ba itong si Dolpo? At bakit makahulugan ang bawat titig niya sa aking mga mata na parang pinagbabantaan niya ako? Halos magkakatulad ang mga nasa isip ni Mang Sebastian patungkol sa misteryosong mamang si Mang Dulpo. At nang matapos na ang bakbakan ng dalawang mga panabong, ay pinapasok na kaagad ng sentensyador ng sabungan sila Mang Sebastian at Mang Dulpo sa loob ng sabungan. Kuya Islao, may tanong lang sana ako sa iyo. Ang mahinang sambit ni Mang Dionisio. Ano yun, Tol? Kuya, wala ka bang kakaibang napapansin sa pagkatao ng misteryosong sabungerong si Dolpo? Oy, ang totoo, Dionisio, malakas ang kutob kung may lihim siyang iniingatan sa kanyang pagkatao at parang may galit siya sa ating magkakapatid. Pansin ko yun dahil matalim ang tinging ipinupukol niya sa akin o sa ating magkakapatid. Yan din, kuya, ang nasa isip ko at alam kong yun din ang nararamdaman ni Kuya Sebastian. Alam mo, kuya, sa tuwing magtatama ang aming paningin kanina, ay ramdam kong parang hinahalo kaya ang aking mga lamang loob sa tiyan. Dionisio, hindi kaya isang mangkukulam, mambabarang waswang ang sabungirong yon? Nagkaroon ng hinala itong sila Mang Dionisio na maaaring totoong aswang nga itong si Mang Dolpo. Samantalang nagtaka ang iba sa mga mamumusta't mga sabungero sa paligid ng sabungan at ang iba'y nagsipagsigawan dahil ang ikinargang tari ni Mang Dolpo sa kanyang pulang panabong ay isang napakaiksing tari. Inisip ng lahat na wala sa wastong pag-iisip itong si Mang Dolpo kung kaya't halos walang pumusta sa kanyang pulang panabong sa pag-asang hindi na ito magwawagi pa sa bakbakan. Ganoon pa may, tuloy ang bakbakan ng dalawang mga panabong, ang bangkas ni Mang Sebastian at ang pulang panabong ni Mang Dulpo. Samantalang nagbigay ng labis-labis na alalahanin kay Mang Sebastian ang nakita niyang ikinargang maiksing taring yon ni Mang Dulpo sa kanyang pulang panabong. Dahil hindi nakakatawa ito dahil parang pamilyar sa akin ang maiksing taring yan. Parang minsan ko na yang nakita
Pero hindi ko matandaan ang sabi ni Mang Sebastian sa kanyang sarili. Huwag mong sabihing aatras ka na ibangga sa aking pulang panabong na ito. Yang iyong bangkas, Mang Sebastian. Yun kasi ang nababanahag ko sa iyong hitsura na bigla't bumalik sa kanyang wisyo itong si Mang Sebastian nang marinig niya ang mga sinabing yun sa kanya ni Mang Dulfo. Hindi, Dolfo. Meron lang akong biglang naalala. Pinagharap na nga silang dalawa sa gitnang bahagi ng sapungan ng sentensyador. Parehong gumanti ng pagtuka ang dalawang mga panabong. Kung kaya't, ipinag-utos na ng sentensyador sa kanilang dalawang bitawan na sa sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. At nang yun ay gagawin na sana nila Mang Dulfo at Mang Sebastian, ay nagkagulo ang lahat. Ng mga tao dahil sa nagkataong bigla na lamang lumindol at halos inabot yun ng mga ilang segundo. Bago tuluyang nawala ang lindol, huli na ng kanilang mapansin na bitawan na pala nilang dalawa ang dalawang mga panabong. Dahil sa lindol, nagbagbakan kaagad ang mga ito, dahilan upang mapalitan ng saya ang kanina pa'y alalhanin ng mga tao. Walang pakundangang pinupog ng mga pagpalo ng bangkas ang nasabing pulang panabong. Mabilis ito at agresibo. Katunayan, kahit saang bahagi ng sabungan napapadpad ang pulang panabong, ay sinusundan ito ng bangkas at walang awa niya itong pinagpapabalo. Bagay na labis-labis na ipinagtataka ni Mang Sebastian dahil hindi maaari ito. Bakit ganito? Ang lahat ng aming mga panabong na aming pinapainom ng aming mutyang pinagbabaran ay nagiging mahinahon at matamlay sa unang pag-atake. Pero ang aming bangkas na ito ay papaanong ganito ka-agresibo at saka hindi. Tama, naalala ko na. Nakita ko na ang gantong pangyayari sa aking panaginip. Ang pulang panabong na yan ay ang panabong na siyang unang kukontra sa aming mutya. Ang panabong ng isang hindi totoo ito. Nangyayari na ito sa aking panaginip na paulit-ulit na dumadalaw sa akin. Sa tuwing sasapit ang gabi ng pagdulog ko, ang sabi ni Mang Sebastian sa kanyang sarili, nananatiling kalmado at hindi gumaganti ng mga pagpalo ang pulang panabong. Ngunit alerto ito sa mga pag-atake ng bangkas sa kanya. Wala ring makikitang senyales sa kanya kung ito ba'y may sugat na ng kargadang tari sa kanyang katunggaling panabong. Tumalong bigla ang pulang panabong at sinalubong niya sa ere ang bangkas. Nakakahilong mga balita ng mga pagpalo ang nakikita ng mga tao sa loob ng sabungan. Ngunit dismayado ang panig nila Mang Sebastian nang makita nilang bumulusok na lang bigla pa ibaba ang kanilang bangkas dahil sa ito'y agaw buhay na. Wasak na ang kanyang tiyan at sumambulat na ang kanyang mga bituka sa sahig ng sabungan. Naging kalunos-lunos at karumal-dumal ang kanyang sinapit sa pulang panabong. Bagay na ikinagulat at ipinagtaka ng mga sabungero dahil sa kung papaanong natalo ang bangkas na panabong nila Mang Sebastian sa isang pulang panabong na mayroong nakakargang maiksing taring ikinabit mismo ng isang bayuhan at misteryosong sabungerong si Mang Dulfo. Natalo kami. Paano nangyari ito? Paring Sebastian, maging ako may hindi makapaniwala sa nakikita ko. Imposibleng mangyari ito dahil maiksi lang ang tari ng pulang panabong. Ang sabi ni Mang Pilisardo sa kanya, Mang Sebastian, sa labas ng sabungang ito ay doon ko ilalahad sa inyo ang lahat kung sino nga ba ako at bakit ako naririto. Sinunod nila Mang Sebastian ang sinabing yon ni Mang Dulfo. Kasama si Mang Bartolo ay lumabas silang bigo ng sabungan at do'y sa harapan nila Mang Sebastian. Do'y pinagtapat ni Mang Dulfo ang katotohanan. Lolo ko po ang aswang na nagmamayari ng inyong mutyang kinuha matagal ng panahon pag nakalilipas. Kung yun po ay inyo pong natatandaan, Mang Sebastian, hindi siya ang totoong salot na gumagambala sa inyong baryo noon, kundi isa rin siyang biktima ng mga aswang. Ano? Kung lolo mo ang mga aswang na aming tinugis noon at pinatay, ang ibig bang sabihin nito'y isa ka ring aswang? Hindi po, Mang Bartolo. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, isa siyang biktima ng mga totoong aswang.
biktima siya ng pangyayanggaw. At kaya ako naparito upang yun ay bawiin sa inyo. Bawiin ang mutya ng aswang. Bawiin ang mutya ng aswang na isunubong pilit ng mga aswang kay Lolo. Pero, bakit kinakailangan pang humantong sa ganito, Tulpo? Nakahanda naman kaming ibigay sa iyo yun nang hindi na kinakailangang isabong pa ang ating mga panabong. Ang wika ni Mang Sebastian kay Mang Dulpo, dahil kinakailangan ko munang sumpain ang swerteng hatid sa inyo sa larong sabong ng mutya ng isang aswang. At magagawa ko lang yun sa paraang matatalo ng pulang panabong ko na ito ang isa man sa inyong panabong. Tulpo, higit na mas bata ka pa. Kung ikukumpara sa amin, paano mo nalaman ang tungkol dito? Mang Bartolo, nagtanong-tanong ako sa isang mahusay na albularyo sa amin at sa mga ilang araw ng aking pabalik-balik sa kanya, doon ko na lamang kayo ang may gawa noon kay Lolo at inusala ng albularyong yun ang aking pulang panabong. Ang aking pulang panabong na ito, mga orasyon upang makontra ang bisa ng mutya ng aswang. Bakit ngayon mo lang ito ginawa sa tagal ng panahong nasa amin ang mutya ng lolo mo? At bakit kailangang bawiin mo ito? Tama na, Utol Bartolo, Islaw at Dionisio. Makinig kayo. Tanggapin na natin na dumating na ang nakatakdang panahon. Kinakailangan na nating ibalik sa kanya ang mutyang yun. At kung ano ang gagawin niya sa mutyang yun. Nakukonsensya ako dahil nagkamali tayo ng akala. Pinatay natin. Dahil nagkamali tayo ng akala, pinatay natin ang isang nilalang. Nakukonsensya ako dahil nagkamali tayo. Pinatay natin ang isang nilalang na hindi naman pala talaga gustong maging aswang. Ang sabi ni Mang Sebastian at ng mismong araw na yon ay isinama nila sa bundok nila Mang Sebastian si Mang Dulpo at do'y ibinigay nila sa kanya ang mutya ng aswang. Anong balak mo ngayon, Kuya Sebastian? Bartolo, mga kapatid ko, ngayon ko na pagtantong ang lahat ng mga bagay sa mundo ay may hangganan. Ihihinto na natin ang pagsasabong at panahon na upang tayo'y mamuhay ng normal kasama ang ating mga pamilya. Sapat na ang mga ilang buwan, ilang taon na mayroon tayong mutya ng aswang na ating ginamit sa sabong. Ang ating mga panabong, Kuya. Papaano na? Kayo na ang bahala kung ano ang gagawin niyo sa kanya. Kung gusto niyo pa rin magpatuloy sa pagsasabong, nasa sa inyo na yon. Pero ako, buo na ang aking pasya. Alam kong sa una, mahirap gawin to dahil biglaan, pero gagawin ko ito. Ibibinta ko ang aking mga panabong. Nakasama ni Mang Sebastian at hindi siya iniwan ng kanyang kapatid sa ganap na paglayo sa sabong. At naghanap sila ng ibang maaaring paglibangan dahil masyadong kinain silang lahat ng kanilang konsensyang tinugis nila't pinatay ang isang taong pinilit lang na maging aswang at nagawa pa nilang gamitin sa kanilang sariling interes ang mutya ng aswang sa larangan ng sabong. At ang ginawang yon o naging desisyong yon ni Mang Sebastian ay labis-labis na hinangaan ni Mang Rufino. Diyan po nagwawakas ang ating magandang kwentong ito, mga mahal naming kaibigan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagkikinig, pagsubaybay, pag-subscribe at suporta sa ating channel na ito. Abangan niyo po ang susunod nating kwento, ang Malagintong Panabong. Maraming salamat pong muli sa inyo at magandang araw o gabi po sa inyong lahat.